pinagdadasal mo, hindi mo na namalayan kung ano oras na. Alas 12 na naman na araw ah. Alam ko naman po yun, kasi di naman po sila yung orasan ko. Tingnan niyo, bagong bili pa tong relo ko. Pati na ako na. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Talaga ng tatay mo, sira ulo. Bago nga tong relo mo, at mukhang mamahalin pa. Kailan mo ito binili, ha? Sabihin mo, at magkano ang bili mo rito? Ano? Nung nakaraang araw lang. Ano lang kayo, Nay? Mura lang naman po yan. Magkano nga? 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka na uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa, ha? Tapusin mo ka, Danica! Oo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na gumimik. Sumama na po ko kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha? Po. Magkano ang nagastos mo dyan sa gimik-gimik ka na yan? Ano? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit? Dali marami ka na mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinagbili mo ng lintik na relo na yan. Dali ka limang libo rin yun. Sana sa akin mo na lang ibinigay. Naman, lagi na lang po ba sa inyo, sa bahay, o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko eh? Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos ano? Yan ka na naman eh. Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo, kung makapanumbat. Hindi po ako nanunumbat. Sasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka ng pagmamataas. Eh bakit kuya? Ano si kuya mo? Si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya. Kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag na dito sa bahay, ayos lang sa inyo. Suportado niya pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siya magtrabaho para sa pamilya natin. Ako rin naman po ah. Nagtatrabaho rin naman po ako, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ang sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? Bakit naman nasali rito ang kuya mo? Labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo eh. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba kaya sasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang wala kayang pangangailangan natin dito sa bahay. Yung pagbili mo ng alak, kung bakit nandito ako na sincere ka? Tapos ano? Kasama mo, mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang malaki sa mga yan, ha? Sagutin mo. Bakit ito ba gusto malaman? Sagutin mo sabi, ilan ang kasama ng lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. Ano kami mga babae? Nakamundi mo talaga. Ano ba sinabi nila eh? Ito naman ang gawin niya. Paano hindi ko sasabihin malandi ka? Sila ka naman ng babae ang sumasama sa mga lalaki para nakipag-inuman. Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, dahil iyan, ayos na. So ano wala pwede magkahawak lang ang mga babae at lalaki. Pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon sa nila konserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yan ng mga kabataan. Danica, ayusin mo lang talaga, ha? Baka isang araw, umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak. At sasabihin, ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yung Danica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Padudod pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kong malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila, ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong ganuhin ang pagsasagba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin. At bilang unang hakbang, ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut.
Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Eh, no? Kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong? Seryoso ako. Bakit? Seryoso rin naman ako ah. Ang mukhang to? Mukha ba nagbibiro? O tungkol ba kasi sa anong gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi, matagal ko na itong pinag-iisipan. Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo itong malaman. Teka, ano yan ha? At saka, bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo, Ano nga kasi yun? Ako pang paligoy-ligoy eh. kuya, gusto ko na umalis sa bahay natin para tumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman. Malaki na ako. Hindi na ako bata. Tsaka, naipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, utang ako. Ha? Bakit naman kita pautangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi, ako na yung aalis ng bahay natin. Teka, ano yung sabi mo? Papakasal na kami ng girlfriend ko, at gusto na namin bumukod ng bahay, kaso, may pang down namin dun sa rerentahan namin apartment eh. Sakto, banggit mo, may ipon ka, ayun. Tangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin, kasi nakasama si nanay pag umalis ako. Awa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede, kasi ayaw mong girlfriend ko na makisama sa biyanan niya, kaya ayun, bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Saka pa ng mga asawa, kaya ikaw huwag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Kay sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mo hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isukan niya ako sa pamamahay natin. Kulang na lang, palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa, kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya, bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at talagaan siya? Kaya naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi. Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapag-asawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-aaway lang sila. Yung sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawang dapat umintindi sa sitwasyon. Ano din naman ang trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado yung isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iyon ko si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin. Bakit? Sino pa ba? Alam naman ako. Basta pautangin mo ako. Mga padudot, wala akong nagawa ng magdesisyon si Kuya na umalis sa pamamahay namin kasi gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid, ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ang nanay namin.